Ayon po kay Ginoong Paul Baron, ginawa sa XRP para solusyonan ang lumalaking hati sa global financial system. Habang bawat bangko ay nagla-launch ng sarili po nilang stablecoins, nagkakaroon po ng hiwalay at hindi magkakaugnay na financial ecosystems. Dito po pumasok si XRP bilang neutral na bridge na pwede pong magpadali ng paglipat ng pondo sa pagitan ng mga sistemang ito. Kaya ang ganitong role na XRP ay nagpapakita po ng long-term utility at posible pong magpataas ng demand habang lumalaki ang pangangailangan para sa interoperable na asset. Ay, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa ating unang mainit na katanungan kung ano po ba ang ginagawa ng mga bangko ngayon. Ayan, sabi rito, in a recent post on X, Barron revealed that leading U.S. banks such as JP Morgan, Bank of America, Citigroup, and Wells Fargo are collaborating on a project to launch a U.S. consortium stablecoin. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Yan po yung aktual na tweet ni Ginoong Paul Barron dito. Yan, marami daw pong malalaking bangko tulad po ng JP Morgan, Bank of America, Citigroup at Wells Fargo ang gumagawa ng sarili po nilang US consortium stablecoin. Sa Europe ay ang nandito naman ang Deutsche Bank, yan ING, at ang UniCredit kung saan ay nagbabalik din ng euro-based stablecoin na inaasahang ilalunch po sa taong 2026. Ipinapakita po nito kung gaano kabilis ang pag-shift ng traditional na finance patungo sa digital system. Sa market impact, habang dumarami po ang private stablecoins, mas lumalakas ang pangangailangan para sa neutral bridge tulad ni XRP, kung saan ay pwede pong magpataas ng adoption at saka long-term relevance nito. Ngayon ay paano po solusyon sa XRP sa fragmentation ng financial system? Sabi rito, Barron argued that while the move towards stablecoins represents progress in modernizing payments, it also creates a new challenge, fragmentation. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ang problema daw po sa independent stablecoins ay nagre-resulta sa walled gardens. Ito po ay mga isolated systems na hindi madaling mag-communicate sa isa't isa. Ngayon sa XRP po ang posibleng sagot dahil kayang magsilbing universal connector po siya na magdadala ng mabilis at murang cross-border settlements. Hindi ito kontrolado ng kahit anong gobyerno or kumpanya, kaya neutral at compatible po sa maraming financial platforms. Ang market impact po nito ay ang function ng XRP bilang bridge asset ay pwede pong humikayat ng institutional adoption at liquidity support sa global payment networks. At ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay si Ginoong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, ay malinaw po na may vision ng makita ang trend na ito. Sa halip na makipagkompetensya po siya sa mga bangko, ginawa niya si XRP bilang tulay sa pagitan ng mga closed systems. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay isang paalala na ang tunay na lakas ng XRP ay nasa kanyang utility at saka long-term relevance. Habang patuloy po na lumalawak ang stablecoin ecosystem, mas marami ang posibleng gumamit kay XRP para sa mabilis at maayos na cross-border transactions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.